Good day guys! Another sulit budget-friendly classic bike na naman ang ating feature. Sulit dahil sa kanyang stock look ay Indian classic na yung kanyang formahan. At in all brands sa Philippine market, wala pa pong 150cc na within 50k. Ang budget ay ganito na ang formahan. Kaya kung interesado ka, tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Karamihan sa ating mga Pilipino ay napaka-praktikal. When buying a motorcycle ay hinahanap natin kung saan best to spend ang ating pera. Sa ganitong halaga, si Skygo Boss 150 ay budget killer kung usapang cruiser and vintage type ang hanap mong motor. Speaking of Filipino, ay si Skygo po ay isang all-Filipino company na Cebu-based at nakipag-tie up kay Lifan na isang leading motorcycle company sa China. Hindi ka naman magiging leading kung pangit ang produkto mo. Kaya naman sa makina ni Boss ay masasabi nating reliable na din. Ito pa lang si Boss ay isa po ang available na kulay. Matte black lamang. Dahil nga bihira ang ganitong motor at baka yung iba ay sa akin lang nakabalita na merong Boss 150, baka ang inaalala ninyo ay yung kanyang spare parts para sa kanyang engine. Well, fit po yung ibang parts ni Supremo, Alpha at ni Barako. Silipin muna natin itong kanyang harapan. Una nating mapapansin ay naka-alloy wheels siya at hindi na po siya naka-rimset, kaya naman tubeless na rin siya na naging edge naman niya sa kanyang category versus other brands. Ito naman ang itsura nung kanyang alloy wheels. Classic na classic yung kanyang design plus matte black yung kanyang finish. Maganda na rin ang stopping power nito sa kanyang harapan dahil ito po ay naka-hydraulic disc brake. Itim po ang finish at yung kanyang rotor disc ay 3mm. Yung kanyang thickness. Kung papansinin nyo naman yung kanyang suspension, yan po ay naka-telescopic fork. Maganda yung kanyang finish, glossy black. Kitang-kita po yung pagka-shiny niya dito sa camera. Kung iaangat naman natin ang ating camera, mapapansin natin meron na rin siyang motorcycle rubber boots. Okay na okay naman yan. Iwas gasgas at to prolong the service life of the suspension. Ito naman kanyang fender ay super shiny. Pwede kang manalamin dahil naka-chrome po ito ng stainless. Makapal na rin po ang kanyang fender kaya lang masyadong mababa yung cut niya dito sa may bandang likod. Ang size naman po ng ating gulong ay 2.75 by 18. Yuansing naman po ang brand na ginamit para sa kanyang gulong. Ang kanyang speedometer ay dito po nakakabit, hindi lang po nakalagay. Kung pupuntahan naman natin yung kanyang headlight assembly, sa ilalim po nito ay nandyan po yung kanyang busina. Very straightforward, plain lang, classic na classic yung kanyang itsura. And speaking of classic, ay naka-bulb type pa rin po yung kanyang headlight, pati na rin yung kanyang turning lights. Yung lock po nung kanyang headlight ay stainless chrome. Same lang po ng approach dito sa kanyang speedometer. Ayan naman po yung itsura ng motor sa kanyang harapan. At of course, itong motor na to ay activated na kaya i-check naman natin yung kanyang mga ilaw. Naka-low po yan at meron din siyang dim light and of course, yung kanyang passing light na nasa left side. Pero kung naka-high na po yung ating ilaw ay hindi na po natin magagamit yung kanyang passing light dahil yun din po yung bumbilyang ginagamit ng passing light. Ganito naman ang ilaw nung kanyang turning lights. Unahin natin dito sa kanyang right side. Ayan po, classic na classic yung kanyang itsura. At on both sides po nung kanyang telescopic fork ay meron pong naka-install na reflector. Additional visibility dahil pagtatamaan po yan ng ilaw ay magbabounce back. Dumako naman tayo dito sa kanyang handlebar sa may bandang right side. Ito pong kanyang rubber grip ay wala pong tip end na bakal. Ang lever naman na ito ay para po sa kanyang clutch at matte black po yung finish. Malambot naman pigain at comfortable sa kamay. Mapapansin naman natin itong yellow button dito. Ito po ay yung kanyang passing light. Other buttons naman na makikita natin ay yung kanyang high and low beam option. Ito po ay kakaiba kasi kulay blue. Meron din po tayo dito nung kanyang busina at yung kanyang turning lights button. Ang ating rubber grip naman ay medyo maikli pero sa ating kamay ay sakto lang. At sa design naman ay not so fancy pero mayroong grip. Going naman tayo sa kanyang right side, same lang po ng lever. Matte black ang finish at yan po ay para sa kanyang preno sa kanyang harapan. Ito pong blue na plastic dito ay plastic cover lang para sa kanyang stainless chrome na side mirror.
Ang buttons naman natin na makikita dito sa kanyang right side, andyan po yung kill switch, headlight switch dahil hindi pa po ito automatic headlight on, at andito po yung kanyang electric starter. Mabanggit ko rin na meron itong USB type na charging port dito sa may bandang right side. Ito naman ang itsura ng ating cockpit. Malinis na malinis lang din. Sa atin naman pong ignition ay naka-mechanical key. Mga makikita naman natin sa kanyang meter panel ay itong kanyang trip meter na dito mo po i-adjust. Nandyan din yung kanyang classic na speedometer at yung kanyang odometer. Naka-kilometer per hour lamang dahil yan po ang majority ginagamit dito sa Pilipinas. Nandyan din yung kanyang neutral indicator, meron ding high beam indicator, yung kanya namang signal light indicator ay nakalabas po dun sa kanyang meter panel. Mukha siyang pina-installed or aftermarket. Meron din naman itong gear indicator na okay naman yan na magkaroon ang isang motor para malaman mo ang tamang gear na naaangkop sa sitwasyon. Sa aking pananaw, if you are looking for a classic bike na budget-friendly, wala nang kailangan pang modification, magdadagdag ka na lang ng accessories like side box at saka backrest for the pillion ride, ay suwak na ang kanyang forma. At hindi lang siya puro forma, meron din itong large capacity para sa kanyang fuel tank, 10.5 liters. At yung kanyang fuel consumption naman ay 55 kilometers per liter. Maganda nga rin ang kanyang upuan, literal na salumpwet dahil ito ay naka-curve at malapad. Elevated pa ang upuan para sa ating angkas. Maganda ang stitches at leather type na rin ang texture ng seat cover. Dako naman tayo dito sa kanyang footrest at sa kanyang cambio. Kakaiba yung itsura. Napansin ko nga rin itong kanyang crankcase cover ay kulay itim. Mas maporma naman yan at may naka-engrave na Skygo. Ang kanya namang engine type ay vertical, single cylinder, air-cooled, 4-stroke, and carb type. Euro 3 compliant na rin pala si boss. Ang top speed naman ng motor na to sa kanyang stock setup ay 93 kilometers per hour. Medyo mababa yung kanyang stock top speed kasi nga cruiser type naman siya. Ibig sabihin pang chill ride. Pero to share my experience sa mga ganitong manual na motor, from the stock top speed na 93 kilometers per hour, mag-add ka lang ng 20 to 25 kilometers per hour. Yun na yung pinakarurok ng kanyang top speed kung ida-drive mo in actual. Kung tatayo ka naman, dito sa kanyang likod, ayan yung kanyang itsura. Mapapansin mo, dito sa may tambucho, mahaba na yung kanyang heat guard na may stainless chrome. Sa braking system naman, naka-drum brake po ang ating rear brake. Isa naman sa nagustuhan ko dito sa motor na to ay yung kanyang tail light. Papunta sa Pantra motorcycle, yung kanyang design pero may twist. Nagbuka siyang European made dahil nga dun sa plastic nung kanyang tail light. Not so red yung kanyang plastic, kitang-kita yung kanyang loob. Plus stainless pa yung kanyang fender. Naka-stainless chrome din itong kanyang chain guard. Mataba rin naman ang ating gulong, 110/90 by 16. 18 po yung size nung ating harapan. Naka-dual sport na rin ang design nung kanyang tires. Ang stock sprocket naman na ginamit dito ay 39 teeth. I-check naman natin yung kanyang suspension. We have dual shock. Kulay silver po ang finish nung kanyang spring. Mala track bed naman ang kanyang texture. Adjustable din siya. Sa ilalim pala nung kanyang taillight ay meron po diyang reflector, additional visibility. Ang kanya ng pinaka plate lamp ay yung kanya ng taillight. Meron din po siyang grab rails para naman sa kapitan ng ating backride. Lahat po ng kanyang ilaw from headlight, stoplight at saka signal light ay bulb type. Okay guys, ito na po yung final stage natin. Ito po yung look test natin. Ang height po natin ay 5'6". Kung gusto nyo po na bumili ng ganitong motor at magkaroon ng reference, gawin nyo na po kung reference. Ayan po yung itsura natin. Sa likod, pag nasa likod, ayan, malaki din po siya. Tapos subukan nating sakyan. Present nga pala dito yung kanyang side stand, meron din saka center stand. Okay yan pag i-car wash mo. Yan, hindi ka na mahihirapan. So, ayan yung kanyang itsura. Medyo mababa lang din talaga dito sa upuan niya, no? Pati sa kanyang pillion. Ang nagustuhan ko sa kanya, sa mga classic na lumalabas, halimbawa kay Cafe 152, saka kay Motorstar, mas maluwang yung upuan nito, saka mas mababa yung kanyang seat height. Kaya kung gusto mo talaga ng cruising type na classic, ay bagay na bagay sa'yo to. Tapos mataas pa yung ating handlebar, no? Parang macho. Ito na yung tsura natin. Ayan. Ang unang impression ko dito, yung kanyang upuan ko ay malapad. Hindi katulad dun sa ibang classic bike na nasa market natin na 150cc ay
medyo manipis yung kanyang upuan. No? Ito po ay gifted, pati dun sa kanyang pillion ride, ay pwede ka pang makapag-angkas. Ayan. Kung itataas naman po natin yung ating paa, ayan o, cruiser yung ating itsura. So, ibig sabihin, kung long ride, ay relax ka talaga, ano? Yung kanyang bar ay naka-chrome. Kahit na classic din naman ito, nilagyan pa nila ng USB type na charging port. Ibig sabihin, hindi ka na mag-aalala kung maglo-long ride ka sa mga gadgets mo kung malulobat. Itsura naman, kung nakaharap tayo, ayan o, parang may santol sa kilikili. Medyo astigin din talaga yung forma ni boss. Dito naman tayo sa kanyang right side. Ayan po yung ating itsura, no? Mababa yung ating seat height, no? Abot na abot natin, no? Yan, no? 5'6" yung ating height, pero lapat na lapat. Both fit sa sahig. Kumbaga, kung nasa traffic ka, ay control na control mo siya. Doon naman sa kanyang tail light, ayan, classic din yung kanyang itsura. So, okay, no? Okay. Tapos may stainless pa siya na heat guard. What stands out sa kanya ay itong kanyang tangke. Pataas na siya, hindi na siya yung parang pantra motorcycle na paganyan, no? On purpose talagang paganito yung kanyang tangke para classic yung kanyang itsura. Dito naman tayo sa kanyang presyo. Ang price po nito kapag installment ay 52,500 pesos. Kung ika-cash mo naman siya ay 51,500 lang, o di ba? Sulit ba para sa inyo? Pa-comment naman po sa comment section below. What's good news about this motorcycle ay wala na po siyang down payment. Straight monthly ka na lang. Ibig sabihin kung inaanda mo yung bonus mo para makakuha ng bagong motor ay hindi ka na mag-aalala. Ang 3 years mo ay 2,429. At ang good news dyan ay may rebate pa na 200 pesos. Ibig sabihin, 2,249 na lang ang babayaran mo within 3 years. Yan yung magiging installment mo. Sulit na sulit ba? For more info guys, andyan po yung kanilang FB page, Skygo Bacoor. At kung gusto nyo ng ganitong video, please like and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ilalagay natin sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys, sana nag-enjoy kayo. Ride safe!